Sa pagiging aktibo ni Chris sa church ministry, hangad niyang maibahagi ang salita ng Diyos sa kapwa. So punta ako doon, nag-evangelize ako, and by God's grace, nagkaroon ng Bible study. Nag-start sa mga bata at kabataan. Ang daming kasing inalaw sa akin ni Lord na magawa through a 2 years ministry. Sobrang minahal ko na din talaga yung ginagawa ko for God. Isang araw, kinausap siya ng pastor. Gusto ko muna magtrabaho ka para sa pamilya mo. So at first, yung mga line na binitaw niya sa akin yun, hindi ko ganong maintindihan. Like, paano ko gagawin yun? Sa isang buong linggo, ang dami kong ginagawa na ministry for the Lord. Paano kong work? Parang gano'n yung tumatakbo sa isip ko. You have to let go muna yung ministry na ginagawa mo. Nasaktan ako like, Pastor, hindi po yun, parang, hindi ko po kaya na para mawala, hindi ako ready. Alam mo, sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan to. Sabi niya, yung sinasabi mo na yan, hindi sa Lord yan. Hindi lubos maunawaan ni Chris ang layunin ng pastor. Dumagdag pa sa sugat na nadama ang sinambit ng isang youth pastor. Dahil nga wala kami makain, mahirap kami ng mga panahon na yun. Parang lagi niya akong pinapakain. Which totoo naman. Hindi ko yung in-expect dahil ni-name drop niya ako na pakiramdam ko na pahiya ako. Sa nadamang iyon, pinili ni Chris na umalis sa simbahang kinabibilangan. Binuhos na lang niya ang oras sa pagtatrabaho sa BPO industry bilang call center agent. Gulat ako, natanggap ako. And from there, dahil nga binigay ko kay God yung glory doon sa area na pagtanggap ko doon, nagkaroon ako ng mission. Sabi ko, magpupunta po ako dito, Lord, ng Bible study para sa'yo. At some point, dumating ako sa time na meron akong mindset na hindi naman ako mawawala kay God. Malakas na ako spiritually and all. Hindi ko alam nung time na yon, spiritual pride pala yon. Hindi nagtagal, nasubok ang pananampalataya ni Chris nang niyaya siya ng kanyang office mates na mag-inuman. Hindi ko napansin na yung pag-inom ko ng isang bote, dahil sa saya ng kwentuhan, mapapainom pa ako ng sunod-sunod na ilang bote. Imbis na madala ko sila kay God, ako yung nadala nila sa ginagawa nila. May mga bagay na nabalik ako from the past. And di ko nare-realize nun dahil nga nawala ako sa community of accountability, which yung covering ko yung church. Nabalik si Chris sa tanikala ng pagbibisyo at sinubukang pasukin ang mundo ng modeling. Sobrang nabago din talaga yung perspective ko na. In short, nawala na sa akin yung point na ano ba yung plano ni God sa akin. Na-shift na siya sa ano ba ang gusto ko na marating ko. So, puro about me na. And from there, nagkaroon na naman ng parang blindness sa akin towards sa plano ni God sa buhay ko. Dumating ako sa mga point na napapahinto ako. And dahil finifeed ko yung mga bagay na kagustuhan ko, hirap akong makabalik sa Lord. Sa pag-abot ng sariling ambisyon, tuluyan kayang malubog sa kumunoy ng kasalanan si Chris? Malalaman natin yan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Chris Lumotan. Magandang araw mga kapuso at welcome po sa Day 3 following the life of Chris Lumotan. Painit na nga ng painit ang kwento ni Chris. Napanood naman natin. Okay na sana, di ba? Unti-unti nang nababago ang buhay ni Chris. Nagsaserve na siya sa simbahan and then it happened again. Nasaktan ulit siya ng mga taong tinitingala niya. Anong masasabi mo, Sonja? I know you have a little bit to say about this. Just a little bit. Just a little bit. No, but I think we have to look at it two ways. One, kasi we don't really know how exactly paano nga ba siya kinausap. Hindi pa natin alam. Nung pastor, hindi natin alam gaano ba siya ka-harsh. Was he harsh? Kung harsh man. Or was he loving about the way it was said? And may perspective din kasi na ano ba yung lens na meron si Chris when the pastor talked to him? Was it already in the lens na na-offend ako so aalis ako? Or could it have been na, okay, I'm gonna take what he's saying as something, as truth in love, and then I'm gonna try to discern ano ba yung sinasabi niya. Pwede kasing ganun. So, hindi natin pwede totally sabihin na, mali si pastor o mali si Chris dito. So, we really just can't, we don't know the full story, kumbaga, paano nangyari Sabi mo lahat. Depende sa attitude ni Chris nung
araw na sinabi Pwede, sa'yo. or pwedeng salbahe talaga si Pastor. Hindi ko natin alam, di ba? So, Huwag pwede natin presume na salbahe si Pastor, di ba? Baka, madami kasi talaga na tough love, pero gusto lang talaga mag-power trip. Pwede din Sana kasi naman yun, hindi, di hindi ba? ganyan na situation dito. Sana hindi. Pero ito na nga, mas interesting ang ating kwentuhan dahil makakasama natin dito sa studio si Chris at mamaya na po yan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Sa panahon ng kalituhan at kawalang katiyakan, ang Holy Spirit ang magdadala ng kapayapaan, gabay at kapangyarihan sa atin. Sa bagong video na Walking in the Spirit, matutulungan ka ni Gordon, Charlene at Terry na lumago sa pangunawa kung paano kumikilos ang Holy Spirit araw-araw. Get video streaming access to Walking in the Spirit when you donate 1,000 pesos to CBN Asia. Plus, get the 40-day devotional ebook for free. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. And we are back on the 700 Club Asia at kasama nating muli ngayon si Chris Lamotan. Hello Chris, welcome back to the Welcome back, show. Chris. Hello po. Chris, 2 years ka nag-serve sa simbahan. Ano yung nasa isip at puso mo ng mga panahon na nagsiserve ka sa ministry? Ano lang talaga, sobrang on fire ko nun sa Lord. And dami ko natutunan, of course, kasi naging youth leader ako. Doon ako natuto mag-drums sa youth. And then, natuto ako mag-evangelize sa mga bata, tsaka sa mga kabataan. So, nag-missions, dami. Like, so many things na inalaw ni Lord sa akin na matutunan in that span of time of ministry. So, Ito na tayo sa hot topic. Hot topic talaga siya today. Oo. Looking back doon sa time na kinausap ka ng senior pastor mo, kinonfront ka ba niya? Paano ka ba niya kinausap at ano yung naramdaman mo noon? So, nung time na yun, sinabi niya sa akin na kailangan ko magtrabaho. Sabi niya, Chris, yung situation nyo ngayon sa family, hindi pa rin talaga kayo okay, ganyan. And mom mo need ng help. So, you need to work. Sabi ko, paano po yung ministry? Paano po yung binabible? Paano po yung pagiging subscribing pastor ko? Sabi niya, you need to stop. Wow. Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi ko naiintindihan na, ha? Mag-i-stop po ako. Sabi ko ganun. Sabi ko, sine-explain ko sa kanya na pamahal na po ako sa ganito, ganyan. Mahal ko po yung ginagawa ko para sa Lord. Tapos hindi ko makakalimutan, isa sa binanggit niya sa akin, just to be exact. Not sure na lang kung saan siya nanggaling dito. Pero may binanggit siya sa akin, hindi sa Lord yan. Doon ako nasaktan. At that Hindi point, sa Lord meron siyang yung binanggit, ginagawa mo. meron siyang binanggit na, kasi nag-rebuttal ako sa kanya. Okay. Meron akong nirebuttal sa kanya na hindi ko naman siya, siyempre, dishonor. Parang, pinure ko lang yung heart ko. Na I forgot the exact word na sinabi ko. Pero sinabi niya sa akin, hindi sa Lord yan. Ang kailangan mo ngayon mag-work ka. So that moment, ako, talagang napastop ako. Tapos sobrang iyak ko. Like, umiyak ako. Sa harap niya? Sa harap niya. Iyak bata talaga ako. I was crying. And yung Sabi ko, response niya was? Parang, I think parang tinatapik niya ako ng ganun sa likod ko. Pero deep in my heart and in my mind, parang, wow, parang hindi ko matanggap. And doon na ako nag-start. Yung loob ko, parang sa sobrang sakit, sobrang pain, na kailangan kong ihintuto and all. But looking back, do you think was he wrong in telling you to work? Alam mo, sobrang ganda ng tanong nga. Present time, God made me realize this. Hindi ko na lang inabot tong senior pastor ko to say what I want to say. Because during the pandemic, he passed away. Okay. Ooh, okay. So, supposedly, I'm about to talk to him. Kasi nga, ang dami ko naunawaan. Like, tama yung sinabi ni Joseph in the Bible, di ba, nung time nang papatawad siya sa mga kapatid niya. Sabi niya, what the enemy meant for evil, God turned it for good, di ba? So, God intended it to happen, kumbaga. So, ganun din naunawaan ko. God intended everything to happen sa buhay ko
even sa senior pastor. Kasi hindi ako nasa position ngayon, looking back, if hindi na-allow yun. Okay. Kasi, like example, hindi ako, dahil nga school bukol ako, hindi ako ganun kaano sa English, yung communication skills ko. Although nagpe-preach ako, pero parang sa mga kabataan, alam ko sa sarili ko, malayo sa ngayon. Character ko, talagang binild ni Lord. Yeah. Hindi ko masasabi na of course, okay na ako noong time na yon. Yung quality ng life, na-improve din, praise God. So, ang dami. I believe, inalaw ni Lord talaga yon for a specific destination ko ngayon na mangyari. And di ko naintindihan noon. Just like sabi nga ni Jesus sa mga disciples niya, you don't understand now what I'm doing, but later you will. And that's exactly what had happened to me. Good attitude. Good attitude, right. And yun na nga, may isa pa tayong hurt. Si youth pastor naman ngayon, na pinahiya ka. Same diba? church ito. Same church. Same church. Same church, okay. di ba? Dumagdag din yung I think nagpatong-patong na. Oo, dami nangyari. Or- Yeah. Nagkasabay. Halos. Yeah. Aray ko. So siguro talagang may push, no? Pero like, ano ba yung, kasi at that time, you weren't working and sinasabi na pinapakain ka niya. Paano ka ba nagsusurvive nun? If you were working Baka there wala rin full-time, budget wala yung kang church, di ba? sweldo. Baka- Paano kayo nagsurvive? May allowance or what? Hindi. Talaga may mga tao lang din ginagamit si Lord na talagang, alam mo yun, tumutulong. To Yun nga, support. totoo naman, some point, may mga naglilibre, may mga ganito. Kahit pa paano, kasi siyempre, go-work naman yung mom ko, may nakukuha, pang bayad lang ng bahay, ganyan. Kuryente nga, halos hindi pa. So, sobrang challenging. And yung time nung sa youth pastor ko, kasi nagda-drums pa ako nun youth leader din ako. So, meron na akong nararamdaman. Tapos yun, nangyari pa yun. So, parang double hurt ako ng time na yun. So, ang ginawa ko, nung na-hurt ako na yun, huling drums ko na yun, nag-awol ako, nag-walkout na ako, hindi na ako bumalik. Ganun ang nangyari sa akin, hindi na ako bumalik. So, yung response niya din at this time, we'll see, iba din yung naging response ni Chris. Kasi nung umalis ka sa church na nag-awol ka, paano ka nagtuloy sa spiritual walk mo? Did you really also stop your spiritual walk? Naghanap ka ba ng ibang church? How did you handle What did you do that? with that? What did you do from there? Siguro dahil wala nagturo sa akin ito before, I thought na pagka sobrang nasa point of serving ka, minsan pakaramdam na sobrang spiritual natin, di ba? Pakaramdam ko parang unstoppable in all eh. Hindi ka magfo-fall. Oo, hindi ako magfo-fall. Meron akong Bible study noon sa school. May Bible study ako kasi may nag-support sa akin sa school ko, yung tita ko. Sa school, tapos sa isang lugar, sa workplace. So, bina-Bible study ko yun both. Then, come to realize, as time goes by, hindi ko alam dati yung covering eh. Hindi ko alam na importante pala yun all. So, basta ginagawa ko lang for God's glory. Pero, true enough, na talaga palang pagka ginagawa mo yung isang bagay na wala ka rin covering, pwede ka talaga ma-veer off din. Correct. That, to the point, pwede ka mapunta sa point of compromise. Explain lang natin sandali yung covering. Yung covering yung parang may headship ka, meron kang authority Yes. over you. You're accountable to something. You're accountable to. Yes. In this, At yun yung nakita na parang, ay, mali pala yun. Totoo Diba? po. Totoo So po. we're learning a lot from this na yes, senior pastor could have framed it a better way. Youth pastor probably shouldn't have done what he did. But from what I'm hearing from Chris, he also could have responded in a better way at Yeah. that time. Yeah. Okay. Yeah. Nababalansin natin. I don't know. Nandun ako sa umiyak siya. Binibigay na niya yung lahat eh. So parang tanggalin mo yung bigla. Parang ano yun? Ano Kaya nga, ginagawa mo sa hindi akin? din niya na-explain ng maayos. Di talaga. Either that or tough love nga. No? Tough love na talagang. Baka yung isang Or angulo. kulang yung pag-show ng love kasi hindi complete eh. Walang bakit, walang paano bang gagawin. Walang budget yung church para suportahan ka. Pwedeng Pwede ganun. po. Hindi na Kasi na-explain. it's just a community church po eh. Ayun. Okay, so ano mga magandang Daming natutunan mo habang nagsiserve ka sa ministry at nakatulong ba yan sa paghahanap mo ng trabaho? Actually, do not develop talaga yung communication skills and really understanding people. Like before, dahil nga mahilig ako sa barkada and all, puro kasiyahan lang eh. Dito naunawaan ko yung totality ng buhay. Kasi nung nagmi-mission ako, doon ako nakakita, umakyat kami sa mga bundok and all. Seeing families, may 6, 7 anak,
ang pinaghahatian nila, noodles, tapos kanin. Ang daming bata naghahati-hati na din sa pamilya. Ang saya-saya nila. Like, yung mga point in time na pinapanood ko yun, naluluha ako. And iniisip ko, may mas matindi pa palang sitwasyon sa akin. Wala silang ilaw, lampara lang po. Wala silang kuryente doon sa bundok. And ako, kahit paano may kuryente pa kami, kahit mahirap yung pakiramdam ko. And na-realize ko na talaga, there's more into life. Sobrang laki pa pala na kailangan ko maunawaan sa buhay. And daming tinuro sa akin ni Lord, building as well yung compassion, yung word na compassion towards other people. Not being selfish but selfless. Yeah. Talagang understanding yung sacrifice more than anything else in this world. Kaya nagkaroon ako ng contentment. Even though ganito yung situation namin, somehow kontento lang ako. Kaya nga masaya na ako dun sa point of serving, yung point of 2 years ko na yun and all. And then, suddenly, mayroong disruption. Abrupt pati. Yeah. Kaya I could see why that really broke you. And there was no support after that. So I think that's where it kind of all just Pasok si Lord. oo. Yung the broken Chris, inaayos niya ngayon and he builds everything up from scratch, di ba? From scratch ka eh. Yeah. And ipinakita niya sa'yo kung ano yung mga kailangan ayusin, di ba? Yes. Grabe talaga. Pero yun na nga. So unfortunately, si Chris bumalik sa... Hindi siya naging successful sa kanyang pagkagiging tough in the outside world. Okay. So nung nagtatrabaho na siya, nagbibisyo-bisyo na ulit siya. Would you say that it was because you were coming from a place of hurt? What was the reason behind going back to all these vices? Were you in pain? Were you angry? Galit ka ba kay tingin mo, Lord? why? Oo nga, galit ka ba kay Lord? Saan ang galing yun? Actually, hindi ako nag-galit kay Lord, kaya kinontinue ko yung may make disciples eh. I believe nanggaling siya sa hurt. Maganda yung ano na yun. Na hindi ko nakita na because of that seed na na-hurt ako, para siyang unti-unting lumalaki sa akin na hindi ko napapansin, dumating na ako sa point of compromise na akala ko okay lang itong isa, biglang nasundan na hanggang sa yun, imbis na badala ko sila kay Lord kasi yun yung goal ko. Ako na yung nadala, parang Hindi baliktad. ka naging salt and light. Oo, parang hindi ako naging salt and naging sugar and spice. Oo, Naging sa ganun ako. world. Anong iba na Correct. nangyari? Parang ba't ganun? Oo nga, oo. Looking back, masasabi mo bang, I think I know where you're gonna go already with this, masasabi mo bang isang blessing in disguise yung ginawa sa'yo ng mga pastor na yon at nasaktan ka nga sa ginawa nila, pero dahil doon, napilitang magtrabaho, ma-discover pa yung iba mong potential. Actually, I would like to honor yung mga pastors ko na yun, present time, if yung youth pastor ko, if he's watching. Kasi yung senior pastor ko, he passed away. Yung wife niya buhay pa rin naman. I honor them, actually. Kasi I believe there are decisions na kailangan nilang gawin. Kasi ngayon, as a leader, may mga decisions din ako kailangan gawin eh. Na minsan tough, parang pwedeng ang tough love. Pero if that's God's leading, susunod ka lang din eh. And nakabuti sa akin in a way na hindi ako yung Chris now if it wasn't that. Probably hindi rin ako nandito sa 700 Club with that kind of story that I have. Si Lord talaga nag-orchestrate everything eh. I love it. So, galing lang ni God how He make me realize itong present time kung paano siya talaga ka-faithful. Hindi naman niya ako pinabayaan. Sa totoo lang. Actually, dami talaga. Na-meet ko pa yung wife ko doon sa industry na ginalawan ko. I mean, galing lang ni Lord. So, yun lang ang masasabi ko. So, thankful po ako sa mga leaders ko na rin. Romans 8:28, di ba? Yes. I was just gonna say, He works things out talaga for our good, di ba? Yeah. Thank you, Lord. Alam po ninyo, God's love may not always be expressed sweetly or tenderly. Sa spiritual walk natin bilang anak niya, nakakaranas tayo ng tough love. Minsan, hindi yun sweet, hindi yun tender. Madalas, masakit yun, mahirap. At hindi natin yun maintindihan kaagad. Yes, and Hebrews 12:6 says, "For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives." So, what we're seeing is God's discipline is not a sign of anger or rejection, but actually a demonstration of His love and a means of refining His children. Whether it's sweet love or tough love, everything God does comes from a place of love.
Since He's our Heavenly Father, He knows our past, present, and future better than we do. We just need to trust Him. What He's offering to you right now, kapatid, is love, acceptance, and forgiveness. All you have to do is open your heart to Him and say, Panginoon, makasalanan ako. I've done you wrong. Before I hurt anybody else on this planet, kayo munang nasaktan ko. Just open your heart right now. Let's pray together. Just come to Him as a child. Just come to Him with an open heart and say, Diyos ko, Diyos Ama, would you forgive me now all my sins? Would you cleanse me of all unrighteousness the way your Bible tells me you will do? I come to you now as your child. Help me, Lord. Change me, Lord. Fill me. Holy Spirit, fill me now that I might live a life that is worthy of you. In Jesus' name I pray. Amen. Kung sumabay ka sa aming panalangin ng pagtanggap kay Jesus, binabati ka namin. Ito na ang simula ng iyong journey sa panibagong buhay kasama ang Panginoon. I-share mo naman sa amin ang naging desisyon mo. Kung ikaw ay nanonood sa YouTube, i-type sa comment ang yes, tinanggap ko si Jesus. Chris, after everything that we've talked about today, what to you now is the importance of a solid Christian community? Sobrang importante sa akin ng community, lalo na ngayon nung naunawaan ko siya. Tawag ko nga dyan is community of accountability. Why? Because I realize talaga no man is an island. Even si Jesus may disciples, di ba? So ang hirap lang magpatuloy sa journey mo nang mag-isa ka. Sino mag-check sa'yo? Wala kang check-in balance. Sino magbibigay sa'yo ng encouragement pagka malungkot ka, pag nahihirapan ka? Yes, we can always pray. That's true. The Holy Spirit is there. But si Lord, gumagamit din siya ng tao through our community. There's mentors, there's accountability partners, there's people na tayo rin, di ba, binibuild up na prayer one day. Correct. Yes, prayer partners. So, sobrang importante siya sa akin na nung nakabalik ako, sabi ko nga, Lord, ang hirap pala mag-isa. Kasi nawala po ako for 15 years. Ganong katagal. Wow. Nakakapag-church ako, yes, but I don't have that specific community. Hindi ko kilala yung mga tao sa church. Uuwi ako. So, iba yung meron ka pong talagang mga tao na alam mong nagtitiwala ka, pinagkakatiwalaan ka rin because at the end of the day, they will help you grow in your walk with God. I love it. Kumbaga, Chris, I'm hearing you saying that yes, we can be hurt within a community, but it's also in a healthy community where we can walk in our healing. Yes, definitely, definitely. Okay, thank you. Alam niyo po, katulad ni Chris, kailangan na rin talaga nating mapabilang sa isang community of believers, or like what he said, a community of accountability, diba, in Christ. So, we encourage you, i-type mo dyan sa comment section, BSG, para makasama ka sa aming online Bible study group. Kaya, comment na. So, thank you very much, Chris. What a wonderful time of discussion. Very comprehensive din. Right. And like you were saying earlier, it's an angle we've never really seen very much on the show. Yung mga problema natin inside the church. Right. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Tough love. Usually, maririnig natin yan sa family, religious, or a group setting. At alam naman natin na kapag sinabing tough love, inconvenient truth, or masakit na truth. Yon. At madalas, yung taong ina-applyan natin ng tough love will respond negatively or sometimes even violently. But what if the situation actually calls for it? Like you need to tell that person a painful truth at kailangan mo maging prangka. For example, a leader tells a subordinate what he needs to hear. May mga problema sa pagtrabaho niya o yung level ng trabaho niya. Or wag ka magnakaw, di ba? Pwede yung ganun kaprangka. Well, definitely the subordinate's response is out of the leader's control. May paraan ba para masulisit ng leader ang magandang response from his subordinate? Well, tama ka kasi dyan, Brother Marino. So as the leader,
hindi naman natin kontrolado yung response ng subordinate natin, 'di ba? Ang kontrolado natin ang isip, puso at attitude natin. Kung paano natin i-frame yung the way we speak, paano ba natin i-deliver yung truth in a loving manner. Kasi alam natin masakit na yung mga galing sa bibig natin, 'di ba? But how do we frame that in a way that conveys respect, in a way that conveys love for the person? I think there's really an art to that. It takes skill to communicate respect at all times. And for example, sabi ng leader, kailangan ko maging prangka sa kanila for them to learn and grow. Pero halimbawa, sa puso at isip naman niya, mababa yung tingin niya dun sa subordinate. May problema. Second class citizen tingin niya dun sa subordinate. So, lalabas at lalabas yun in the way na magsasalita siya sa body language na talagang wala naman siyang respeto dun for the other person. So, nakakalungkot lang kasi may mga tao talaga in authority na nagsasabing them, I'm just giving them tough love. 'Di ba? Pero hindi nila napapansin, sobrang cruel ng pagka-deliver nila na walang love. Tough lang, 'di ba? Harshness lang. And they hide it behind mentoring or coaching or leadership. Well, the good news sa mga biktima ng ganyang klaseng quote-unquote tough love is may pananagutan yung person of authority. Ngayon, they will answer to God in the end. Diba? Pero ano kaya ang sinasabi ng Bible tungkol sa topic natin ngayong gabi? Anong magandang verse ang pwede nating iwan sa ating mga viewers? Well, okay, may dalawang verse tayo. So first, Luke 12:48. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Meaning, when we are given responsibility or authority, we have greater accountability. Okay. So yung tough love na yan should really come from a genuine place of care, a genuine place of love. Yung talagang with sincerity, hindi out of pride or parang authority na parang, ay, mas mababa kang tao kaysa sa akin. Tama. Now, in Proverbs 27:17, it says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So, alam na natin, coming in, na talagang magbabanggaan tayo, magkikiskisan tayo in the body of Christ. Okay? In church, you're gonna have that problem. So, you need to be ready, kasi wala naman sa atin perfect, di ba? Pagpasok mo sa church, you know you're not perfect. So, there will be times when you're under authority, and the person in authority will correct you. Will say, kapatid, etong problema. We need to be ready to receive that sharpening. Di ba? Whether that comes from God, and sometimes gagamitin the Lord more often than not. Actually, nagagalit sa leaders natin, sa authority natin, ginagamit talaga sila ng Panginoon to correct us, to send us on the right path. So, it's all an issue of attitude on our part. It's an attitude of humility. Alam ko hindi ako ganap. Alam ko magkakasala ako. Alam ko makasalanan ako. So, I have to approach everything now from a place of humility. Say, Lord, nakahanda akong makinig sa'yo, makarinig sa'yo. Diba? So, sa lahat ng viewers natin tonight, remember, if you're receiving tough love, ask yourself, can it be coming from a place of love and grace? And hopefully it is. Now, whether giving or receiving, let us all choose to be instruments of God's gracious love kahit minsan mahirap gawin. Amen. Mahirap talaga. Mahirap po yan. But if you'd like to see more inspiring stories, consider partnering with us or sending us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia. You can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Somehow, napaka-selfish ko, controlling pala ako. Hindi ko yung nakita. At the end of the day, nakita niya na sobrang ano lang din ako, go with the flow sa buhay. At dun yung time na talagang para akong binuhusan ng malamig na tubig. Red flag ba ito? Ano ang magiging bunga ng ugaling ito sa buhay ni Chris? Malalaman natin yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.